Pinakamalalang lindol tumama sa Myanmar at China. Maraming gusali ang napulbos at higit sa lahat marami ang nasawi. Gaano kalakas ang lindol? Ilan ang nasawi? At bakit ito ang pinakamalalang nangyaring lindol sa Southeast Asia? Yan ang ating aalamin. Matinding lindol ang yumanig sa Myanmar at ilang bahagi ng China na nagdulot ng malawakang pinsala at trahedya. Sa Myanmar, mahigit 20 ang kumpirmadong patay matapos gumuho ang mga gusali. Sa kabisera nitong Naypyidaw, daan-daang sugatan ang isinugod sa ospital habang ang mismong pasukan ng emergency department ay bumagsak sa isang sasakyan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nagdeklara ang militar ng state of emergency sa 6 na pinakamalubhang na apektuhang rehiyon, isang hakbang na nagpapakita ng tindi ng pinsala. Pati ang hunta mismo ay napilitang lumuhod at humingi ng tulong mula sa pandaigdigang komunidad. Isang bihirang pangyayari para sa isang pamahalaang kilalang sarado sa international intervention. Sa kabilang panig ng border, nagdulot din ng matinding pagyanig ang lindol sa Thailand, kung saan isang 30 na palapag na gusali sa Bangkok ang gumuho na nagresulta sa pagkamatay ng 3 katao at pagkawala ng mahigit 80 manggagawa na natabunan sa mga labi ng istruktura. Nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa lungsod na nagresulta sa agarang pagsusuri sa katatagan ng mga gusali. Samantala sa China, particular sa Yunnan province, mararamdaman ang epekto ng lindol kung saan ilang gusali ang nasira at nagkaroon ng pagbaha ng tubig mula sa mga sirang pipeline. Ramdam din ang pagyanig sa Cambodia, Bangladesh at India. Dahil sa lawak ng epekto, mabilis na nagpaabot ng tulong ang iba't ibang bansa tulad ng India, France at European Union, habang ang World Health Organization ay naghahanda na ng mga medical supplies upang matugunan ang dumaraming biktima ng trahedya. Dahil sa lakas ng pagyanig, matinding pagkalog ang naramdaman sa maraming bahagi ng Southwest China, particular sa Yunnan province, kung saan nakaramdam ng pagyanig ang mga residente ng Kunming, Xishuangbanna, Dali City at Dehong. Sa Ruili City, isang lugar na nasa 300 kilometro mula sa epicenter, ilang gusali ang nasira, kabilang ang isang high-rise building sa Kaifu Plaza, kung saan bumagsak ang ilang bahagi nito na nagdulot ng takot sa mga tao sa paligid. Dumating ang lindol ng biglaan, para bang isang nakakabulag na kidlat mula sa langit. Ang lakas nito ay tumama sa 3 bansa na nagdulot ng pagyanig na ramdam mula sa mga bundok ng Myanmar hanggang sa mga kalunsuran ng Thailand, Laos at Vietnam. Ito ay hindi lamang isang simpleng lindol, ito ay isang mapanirang kalamidad na nagbago sa buhay ng milyon-milyong tao. Sa Myanmar, hindi biro ang iniwang pinsala ng lindol. Hindi bababa sa 13 katao ang kumpirmadong namatay matapos gumuho ang isang mosque sa Mandalay at isang 30 na palapag na gusali sa Bangkok ang gumuho. Bukod dito, ang Mandalay Palace, isang makasaysayang estrukturang pader sa lungsod, ay nagtamo rin ng malaking pinsala. Nagkaroon din ng matinding epekto sa infrastruktura. Maraming kalsada sa pagitan ng Mandalay at Yangon ang nasira o nabara, dahilan upang maantala ang transportasyon. Nagdulot din ito ng pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Myanmar, kaya't agad na nagpatupad ng emergency response ang mga autoridad upang maibalik ang supply ng kuryente at suriin ang lawak ng pinsala. Ang Myanmar ang pinakamalalang naapektuhan tulad ng isang biktima na nasa gitna ng isang nakamamatay na pinsala. Ang kapitol na Naypyidaw at ang malaking lungsod ng Yangon ay para ng nabomba. Ang mga gusali ay bumagsak at maraming establishmento pa ang napulbos. Ang kuta ng Mandalay Palace, isang makasaysayang simbolo, ay hindi pinalampas at nasira din. Dahil sa pangyayari, 6 na rehiyon, Sagaing, Mandalay, Magway, Shan State, Naypyidaw at Bago ay naka-state of emergency. Ang pamunuan ni Min Aung Hlaing ay agad naming kumilos, nagbisita sa mga nasugatan sa ospital sa Naypyidaw. Ngunit ano ang magagawa ng mga leader laban sa isang kalamidad na lubos nang nakaapekto? Ang Myanmar Fire Service Department ay naglunsad ng rescue operations. Ngunit ang problema ay lubos ng malaki. Mga kalsada sa pagitan ng Mandalay at Yangon ay sira o naharang. Ang transportation ay lubos ng naputol. Ang Power Supply Bureau ay naka-emergency response. Ngunit ang pagkawasak ay higit pa sa anumang emergency preparation. China muling natamaan ng lindol.
Sa China, bagaman hindi ito ang sentro ng lindol, ramdam pa rin ang matinding pagyanig. Ang mga residente ng Yunnan, particular na sa mga lugar na malapit sa Myanmar border, ay nagsilabasan sa kanilang mga bahay at nagtungo sa mga open spaces para sa kaligtasan. Ilang gusali rin ang nagtamo ng pinsala, ngunit wala pang naitalang malaking bilang ng nasawi. Sa Thailand, bukod sa gumuhong gusali sa Bangkok, may ilang ulat ng pinsala sa mga infrastruktura, ngunit nananatili pang limitado ang impormasyon. Sa Vietnam at Laos, bagamat hindi direktang tinamaan, naramdaman pa rin ang bahagyang pag-uga ng mga gusali dahilan upang magpanik ang ilang residente. Ang Myanmar at China ay bahagi ng tinatawag na Ring of Fire, isang rehayon sa Pacific Ocean na madalas tamaan ng lindol at pagsabog ng bulkan. Sa kasaysayan, ilang beses nang nagkaroon ng malalakas na lindol sa Myanmar, ngunit ang 7.9 magnitude na lindol na ito ay isa sa pinakamalakas sa nakalipas na dekada na nagdulot ng matinding pinsala sa mga infrastruktura, lansangan at makasaysayang gusali. Bukod sa matinding pagyanig, nagdulot din ito ng aftershocks na lalong nagpahirap sa rescue operations habang ang takot at pangamba ay lumaganap sa buong rehiyon, lalo na sa mga lugar malapit sa epicenter. Posible rin na ang pagyanig na ito ay magdulot ng aftershocks sa mga susunod na araw, kaya't nananatiling naka-alerto ang mga eksperto sa seismology. Sa China, Myanmar, mga karatig bansa, inaasahan ang mga relief operations upang tulungan ang mga nasalanta e mag-e-epekto sa ekonomiya at lipunan. Ang lindol ay hindi lamang isang natural na kalamidad. Ito ay isang ekonomikong pagkawasak. Ang mga negosyo ay nagsara, ang supply chains ay naputol, tapos ang mga mamamayan ay nawalan ng hanap buhay. Ang mga militar ng bawat bansa ay agad kumilos. Sa Thailand, ang Army Disaster Relief Center ay aktibo, mga ospital ay nakahandang tumanggap ng mga emergency patients. Ngunit sapat ba ito? Sapat ba ang kanilang mga hakbang para pigilan ang karagdagang pagkawasak? Habang ang buong rehiyon ay naghihintay, umaasa, at nagdarasal, ang tanong ay, paano sila babangon mula sa pagkawasak na ito? Ang pagkakaisa ay magiging susi, ang bayanihan, ang pagtutulungan, ang pagmamahal sa kapwa. Ang bawat donasyon, ang bawat tulong na kamay, ang bawat pagdarasal ay magsisilbing ilaw ng pag-asa sa gitna ng madilim na kalagayan. Ang masusunod na araw ay magiging critical. Ang rescue operations ay patuloy sa pagbibilang ng mga nawala at namatay. Ang rehabilitation ay magiging matagal at mahirap na proseso, ngunit hindi tayo maaring mawalan ng pag-asa. Ang bawat pagsubok ay pagkakataon para lumaban, para bumangon, para magkaisa. Isang trahedya ang tumama sa Myanmar na may matinding epekto hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa mga karatig bansa tulad ng China at Thailand. Sa harap ng sakunang ito, muling na ipapakita ang kahalagahan ng pagiging handa laban sa mga natural na kalamidad. Sa patuloy na paggalaw ng mundo sa ilalim natin, isang bagay lang ang tiyak, hindi natin kayang pigilan ang kalikasan, pero kaya nating paghandaan ang epekto nito. Ano ang masasabi mo tungkol sa matinding lindol na tumama sa Myanmar at China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.